Ilang minuto nakalipas, lumabas si Senyorito Calix mula sa banyo. Napalingon ako dahil sa pagbagsak ng pinto. Lihim ako nakahinga at nakatupi na ito ng tuwalya pero di pa rin nakaligtas sa panin ko ang magandang pangangatawan ng amo. Mamasa-masa ang buhok nito at sadyang tumutulo pa. Sarap sigurong paglandasin ng daliri sa matigas itong dibdib. Tuloy pakiramdam ko na nunuyo na naman ang lalamunan ko sa naisip. Naipinto ko sa ere ang aking kanang kamay habang nakatuon ang paningin ko sa amo ko. Laglag ang panga. Dami siguro nahuhumaling dito. Di malalayo at baka nga may nobya na sa senyorito. Na hindi ko inaasahang bumaling ang paningin nito sa direksyon ko. Nagtamang aming paningin. Pinamulahan ako at nahuli akong nakatingin dito. Natataratang binalik kong atensyon sa pagpupunas ng salamin. Di ko inintindi ang posisyon ko at utad ko maiksi nga palang uniforme ko. Lumabas si Calix mula sa banyo. Nakatupi na siya ng tuwalya. Mabutit na alala niya may bago pala siyang personal maid. Nakasanayan kasi niya magubad pagkatas maligo pero ngayon iba na. Kailangan maging aware siya sa kanyang paligid. Mahirap ang isang tot, napaka-inosente. Parang walang kamuwang-muwang sa mundo. He wrinkled his nose upon thinking about his new personal maid. The woman is young and innocent. Bakit ba yun ang pinili ni Joy na maging personal maid niya? Okay na siya sa may edad na eh. Na makalabas siya, bumungad kay Calix ang kanyang personal maid na si Desra. Naglilinis ng salaming bintana ng silid. He knew her name already. He asked Joy about her since they'd met not just once, but twice by coincidence. Napangiti siya na mapakla na maalala niyang una nilang pagkikita. Very bad encounter. Nailing-iling siya. She is cute, not just cute, but she's pretty yet very innocent. And there's something with Desra that captured his attention. Her smile, her genuine smile. Mababaw ang kaligayahan ng babae kahit sa simpleng pagkain lamang at gusto niyang personalidad na ganon ang dalaga. He turned his eyes to her, however, the lady's eyes were already pointing at him. She looked so hot the way she stared at him. Her lips parted a little while staring in his direction. The lady's stares affect him. Nakangangatong nakatingin sa kanya and the way she stared at him made him feel more masculine and he likes it. Nakaka-arouse. What am I thinking? Parang pinagnanasaan niyang dalaga. Dali niyang binura ang isiping iyon. Nakita din niyang daling pinagpatuloy ni Desra ang gawain. Napangiti si Calix. The lady is interesting. Naiiling na tinungo niyang closet para magbihis. Pilit niyang sinentro ang diwa sa ibang mga bagay. Naupo siya sa ibabaw ng kama at di na lang niya bininang ang sarili sa dalaga. Baka kung ano pa ang mag-isip at magawa niya dito. Kinuha niyang laptop niya at naisipan i-check ang ibang documents and emails. He's a busy guy. He managed the Dankworth Corporation for 5 years now, mula na mamatay ang mga magulang niya. Kailangan niya gampanan lahat ng responsibilidad na iniwan ng mga to sa kanya. At his late 20s, he is competitive and the business is productive. However, what's the point of working so hard? Wala nang kanyang magulang dahil namatay ang mga to sa isang aksidente sa Italy. Ang kapatid din niyang babae wala na rin. Minsan gusto niya nang sumunod sa mga to. Ano namang gagawin niya sa mundo? Ngunit naisip din niya mga iniwan ng magulang niya. Sinong mga ngalaga kung pati siya ay lilisan? Halos kalahating oras din si Calix na babad sa harap ng laptop. Nanakit tuloy ang likod at leg niya. Inunot niya ang mga braso para mawala ang pangangaray nun. Nang aksidenteng tumama ang kanyang palingin sa likod ng dalaga, naabala sa pagpupuna sa ibabaw ng glass table. Naparanok siyang bigla. Pilit niyang binaling ang paningin sa ibang direksyon pero kusa yun bumabalik sa likod ng dalaga. He pursed his lips to hide the desire that engulfed his body. His body is getting hot. He can see Desra's red panty from behind. He can see her beautiful, sexy, fleshy, and fair butt. Bakit naman kasi sexy undies ang sinot ng babaeng to? Jesus! Mahina niyang bulala sa sarili. Bakit bang iksi na suot itong uniforme? Hanggang kalahati lang ng hita nito? Di niya maiwasang mapasulyap doon sa tuwing tutuwad ito dahil mababa at hanggang tuhod nito ang mesa. She has fair skin. Ang mga hita at binte walang kahit anong bahid ng pilat o scar. Mahahaba ang bias. This Palenque girl has a perfect body shape. She has a curve and an average breast. Almost my type. Napangiwi siya. Did he say his type? Then he felt something strange down there. Something starts getting hard. Oh, damn it. He glanced at his crotch. His shaft is ready to fight? Goodness. Mabibigat ang kanyang kilos na bumaba sa kama. Naisipan niya magpunta sa karugtong na personal gym ng kanyang silid, saka doon ibunto ng init ng katawan niya. Pinuhat niya na lahat ng equipment pero bumalik-balik ang isip niya sa sexing pangupo ng kanyang maid.
Nagtungo siya sa treadmill, saka iyon na naman ang pinagdiskitahan ng binata. Tagaktak ang pawis niya kahit marahas niyang hinubad ang t-shirt ng suot niya, tinapon sa kung saan. Ang buong akala niya makakawala siya sa maid niya, ngunit sumunod to sa kanya sa loob ng gym at saka doon na naman nagpupunas at naglilinis. Mas lalong lumala ang nararamdaman niya nang tumuwad na naman to at takmang bubuhati ng barbell. Nakita niyang nahihirapan to. The barbell is too heavy for her slender body. Naging maaga pang binata upang tulungan itong buhatin at ilagay sa tabi. Salamat, senyorito. I don't mind. Sagot niyang tumalikod at nahiga sa bench press at to nagbubuhat. Ibig mawala sa katinoan si Calix dahil sa posisyon niya. Mas malayo niyang nasisilay ng ilalim ng uniforme ni Desra. Pinilit niyang kalimutan at ibaling ang paningin sa kabilang bahagi upang di na masentro ang atensyon niya sa sexing pangupo ni Desra. Ngunit bumabalik-balik sa kanyang utak ang suot nitong pulang panty. Kahit nakatalikod na siya rito, mariit niyang pinikit ang mga mata. Sobrang init na ng pakiramdam niya. What's with this lady? Parang may pinukang babaeng to sa katawan niya. Was it lost? Marahas siyang tumayo mula sa bench press. Mabigat ng kanyang mga paang tinalunton ang kinaroroonan ng dalaga. He can't take it anymore, kaya't persahan niyang hinablot ang braso nito. Strip, he ordered with emphasis. Po? Sobrang gulat ni Destra nang marinig ang utos nito. Ibig lumipad ang kaluluwa ko sa katawan ng persahang dinakma ni Senyorito Calix ang braso kong may hawak na feather duster. Strip. Madiin itong utos. Ang mga titig nito nasa mukha ko. Po? Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Naguguluhang nakipagtagisan ako ng titig dito. Strip po? Ulit ko sa sinabi nitong nauutal. Take off that uniform right now. Strip. Nanggagaliiting utos nito. Ano daw? Gusto nitong maggubad ako? Bakit? Hindi ko makuha ang ibig nitong sabihin. Ang manyak naman ng lalaking to. Di porket maid ako, basta-basta na lang kung paghuhubarin. Senyorito, wala po sa kontrata ko ang mga ganyang bagay. You stupid, just strip. Pero, maya-maya biglang nalukot ang gwapong mukha. Lumaki ang butas ng ilong ng amo ko. Kasunod biglang bumahing sa aking harapan. Dahil sa bahing na bitawan nito ang braso ko, sunod-sunod ang mga bahing nito. Napailag tuloy ako at biglang namutla. Totoo ngang may allergy to sa alikabok. Sino namang may sabing lumapit to sa akin? Hawak-hawak ko kaya ang feather duster. Di ko nakasalanan yun kung atakihin to ng allergy. Panay pa rin ang bahing nito, pero nakonsensya ata ako dahil sunod-sunod na ang bahing nito sa harap ko. Kita ko ng pamumula na mata nito at ilong. Patay. Pasensya na po. Ba't ba kasi lumapit ka? Sisi ko sa amo. You stupid. Napahinto ang pangungusap at bumahing na naman. Kasalanan talaga nito. Aba, kitang naglilinis ako. Alam naman nitong may allergy to, lalapit-lapit. Nang nahimasmasan to isang matalas na tingin ang ipinukol niya ito sa akin. Narindig tuloy ang balahibo ko at di mahulaan ang takbo ng utak nito. Kasunod, parasahang binawi ang feather duster na hawak ko nang gagaliiting tinapon sa kung sang espasyo. Natamimi ako at nablangkong utak ko sa mga kilos nito. Pagkatapos marahas nitong kinuhang muli ang braso ko. Nagsimula akong kalad ka rin palabas ng gym. Kanda buhol-buhol tuloy ang hakbang ko dahil ang laki-laki ng hakbang nito papalabas. Follow me. Utos nito. Oo na, nakasunod na po. Kinakalad ka nyo na po ako eh. Nakangusong kikibot-kibot ko. Wala akong ideya kung anong plano nito. Baka sasasantiyan ako dahil sa nangyari. Aba, hindi yata makatarungan yun. Kaya napatiimbagang ako at marahas binawi ang aking braso mula sa pagkakahawak nito. Subalit mahigpit at tila baka lang palad nitong nakahawak sa braso ko. Kahit di bukal sa loob ko ang paglalakad nito, napasunod na lamang ako. Sandali, senyorito. Pwede naman natin pag-usapan to, no? Bagaman parang wala itong narinig at patuloy na naglakad sa pasilyo na di pa rin binitawan ng aking braso. Mabibigat ang hakbang at talatang galit. Sandali, hindi ko naman sinasadya kung maalikabok, senyorito. Lumapit ka kasi agad. Pagdadahilan ko pa rin habang nakasunod dito. Di pa rin ako nito pinapansin at sunod-sunod pa rin ang pagbahing. Nainis akong lalo dahil pinagtitingin na kami ng ibang kasambahay. Ano ba tang lalaking to at kay tigas ng ulo? Nagkabuhol-buhol na nga ang hakbang ko dahil sa pagkakakaladkad nito sa akin. Nang bigla itong tumigil sa kakahakbang, dahilan para masubsob ano ako sa likod nito. Napapikit tuloy ako nang di sinasadya. Sino namang hindi mapapikit ang bango ng asungot na to?
Bumaling to sa akin kaya't mabilis kong naiayos ang sarili at tumayo ng tuwid. Di ako makatingin sa mga mata nito ng diretso. Di pa rin ito binitawan ng braso ko. Patay, Desra. Wala ka nang babalik ang trabaho bukas. Joy! Narinig kong tawag nito kay Madam Joy. Kita kong kandatakbo ang babaeng lumapit sa harapan namin. Opo, senyorito? Sa Joy na humihingal sa pagmamadali. Give her another uniform. Walang atubiling utos ito sa babae. Naguguluhan ako. Bakit kailangan ko pa ng uniforme kung sisistantihin lang din naman ako? Pero bagay naman po kay Desra, senyorito ha. Pigil na Joy sa amo. Sabay suyod ng tingin sa akin. Naasiwa tuloy ako sa ginawa nito at napayo ko. Halika nga dito, Desra. Kinuha ni Ma'am Joy ang braso ko at kiniya sa harap ni Senyorito Calix. Umikot ka nga. Sumunod naman ako sa utos ni Ma'am Joy at umikot sa harap nila. Nakakala mo kung sinong prinsesa. O diba ang ganda? Bagay na bagay kay Desra itong uniforme, Senyorito. Si Ma'am Joy na bakas ang pagmamalaki sa boses. Malapad ng umiti pagkatapos. Yeah, she's lovely. Napatigil sa Senyorito Calix sa pagsasalita. Nag-iwas ang tingin sa akin. Namula ang tenga. No, give her another uniform, Joy. Hindi yan bagay sa kanya. Pasinghal na saan nitong hindi ako makatingin ng diretsyo. Namilog ang butas ng ilong ko. Talagang pinamumukha nitong hindi bagay sa akin. Anak ng... Pero senyorito, gandang-ganda ako kay Desra sa uniform na yan. Pagpapumilit ni Ma'am Joy. Desra serves me at ako ang masusunod. I want you to change that. That is too short for her. Nagmukha siyang kunway nag-iisip sabay kumpas ng daliri sa ere. Nagmukha siyang si Doraemon? Yes, Doraemon, exactly. Sabi nito na bumaling sa akin at hindi sigurado sa huling kataga na binitawan. Yes, senyorito, masusunod. Si Ma'am Joy, nalukot ang mukha ko sa huling sinabi nito. Ano raw, Doraemon? Nako, talaga lang ha. Ito lang ang nakapagsasabi sa akin ng ganon. Sa tangkad ko na 5'6" at katamtamang kurba at balingkinitang katawan. Nanalo kaya ako sa pageant sa aming baryo, tapos Doraemon lang ako sa paningin nito? Uupakan ko to hanggang sa maglupasay sa sahig. Nakakainis naman tong lalaking to, oh. Nakibit balikat na lang ako, para ano pa ako magrereklamo ko. Mabuti nga't mukhang Doraemon lang ako. Paano kung sinisanti ako? Mas mabuti na ang ganoon. Pero, talaga nga namang hindi katanggap-tanggap sa aking loob eh. Nakita ko ang pilit ng ngiti na sumilay sa labi ni Ma'am Joy. Pagkatapos mabilis na yumuko bilang pagsang-ayon sa amo. Tumango lang si Senyorito Calix bilang tugon sa sinabi ng babae na dumiretsyong tumalikod. Yabang mo, mukha ka namang tokwa. Lihim kong pahabol habang sinusundan ng tingin ang lalaki na napalayo. Akala mo kung sino mayaman? Hindi ko inintinding nakatingin pala si Ma'am Joy sa pagsimangot ko. Lihim tong napangiti. Hayaan mo ng Senyorito Desra. Hindi magaling magpakita ng totoong nararamdaman ng amo natin. Alam ko nag-aalala lang yun, si Ma'am Joy. Tumango-tango ako nang marinig ang pahayag nito. Nang biglang bumahing na naman si Senyorito Calix kaya halos namutla akong nakatitig kay Ma'am Joy. Bit-bit ko ang gamot at tubig na nakalagay sa tray. Pumasok ako sa loob ng silid upang painamin to. Nagpaliwanag ako kay Ma'am Joy sa nangyari. Narinig ko bumabahing na naman ang amo ko. Gusto ko rin tirisin ang sarili ko at bakit pa ako maglilinis sa gym habang nandun ang amo ko. May kasalanan din ako. Nagtuloy-tuloy akong pumasok sa loob. Naabutan ko ang amo ko na nakasandal sa headboard ng kama at panaybahin. Nakalat ang mga sangkatutak na tissue sa sahig at kung san-san, anak ng ibang lilinisin na naman. Nilapag ko ang tray sa maliit na mesa. Kinuha ang gamot at isang baso ng tubig saka nagtungo sa tapat ng pinto upang ibang-ibot kay Senyorito Calix. Sinuhid ako nito ng tingin tas nagsalubong ang kilay. Why are you still wearing that fucking uniform, Desra? Nakataas ang kilay nitong tinitigan ako. Iba ako magmaktol? Sinot ko lang naman ang uniformeng binigay sa akin. Kailangan pa ba ako nitong murahin? Nakakasakit ng damdamin ng lalaking to eh. Kasi, Senyorito, wala pong kasya sa akin doon. Malalaki na ang size. Tiningala ako nito sa pagkakaupo. I see. Magsuot ka na lang ng casual na damit hanggat wala pang stock. Ilang saglit kinuha ang gamot. Tumalima ako at mabilis binigay ng tubig. Tahimik lang nitong ininom iyon. Muli, bumahing na naman ito. Nataranta ako at mabilis nilapag ang baso sa ibabaw ng mesa. Ewan ba't kusang kumikilos sa mga kamay ko?
Dali-dali ako naupo sa tabi nito. Wala sa sariling hinagod ko ang likod ng lalaki. Hinawak-hawakan na parang ganon kami ka-close. Nagulat ako at napalingon to sa akin at dagling nagtama ang aming paningin. Sa pagkatitig nito ay biglang nagising ang diwa ko at nailag kong aka ng palad na nakapatong sa likod nito. Parang napasok inalis ko doon ang palad ko. Muli akong sumulyap dito. Ayon at nakatingin pa rin to sa akin. Malamlam ang mapupungay na mga matang nakatuon sa mukha ko. Naaasiwa ako at parang napasa sa titig nito. Dali akong nagbawi. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Ang inay ko kasi ginagawa yun sa akin kapag may sakit ako. Dahilan ko. Go on. Tipid nitong utos. Muli na naman tong bumahing. Maaga pa akong tumalima sa utos nito. Marahan kong hinagod ang likod nito. Nagbabaka sakali din akong gaga ng pakiramdam kahit na hindi yun nakakagamot sa pakiramdam nito. Kita kong pumikit ang mga mata nito. Napaka-inosente. Kay sarap titigan ang mukha nito pag ganon ang tagpo. Hatsyu! Nako, muli na naman tong humatsing. Lalo yata ako nakokonsensya kaya't walang patid pa rin ang paghagod ko sa likod nito. Desra? Binigkas ito ang pangalan ko. Kakaibang sambit. Sambit na kaibanayad sa tenga. Senyorito? Ako namang nanatili ang palad sa likod nito. How does it feel to have someone who cares for you? I mean your mom. Tanong nito na medyo nahihiya. Masaya at napakasarap. Hindi natutumbasan ng kahit anong halaga ang pakiramdam na kasama mo yung malapit sa puso mo. Buong pagmamalaking sabi kong nakalimutan ko ang sitwasyon nito. Bigla ko nalungkot at nakonsensya. Naalala ko pang sinabi ni Ma'am Joy na mag-isa na lang to sa buhay. Senyorito, tell me about you. Tell me about your life. Sigurado ka bang makikinig ka? Walang maganda eh. Sabi kong para naging komportable sa presensya ng amo. Tipid tong umiti at saka tumango. Kahit ba napaka-boring makikinig ako, kailangan ko lang na makakausap. Nang marinig kong sinabi nito, hindi ko napigilan ang sarili. Nalungkot akong bigla. Oo na sa kanyang lahat. Nakakabili ng pagkain gusto niya, ng mga bagay na ayon sa kanyang panlasa. Pero sa likod ng kapritsyong yon, malungkot siya at mag-isa. Nagkwento ko sa buhay ko simula na mamatay ang itay ko, hanggang sa ang bahay namin tagpi-tagpingero. Ang paglalako ko ng bibingka tuwing walang pasok, ang pagtulong ko kay inay sa palengke. Kinuwento ko rin dito kung gaano kasaya sinitindihan kong squatter na kahit mahirap nakakuha pa rin naming ngumiti. Your life seems fun but you're still stupid, Desra. Buong kumpiyansang saad ng amo ko, nang uuyam ang tinig. Biglang nalukot ang mukha ko. You wore a crochet skirt na bagay lang sa elegant event, boho wedding o kaya summer. Then you wore it in the market, not just the market, but in a public market. You're pretty stupid. Tuloy wala sa oras na marahas kong hinagod ang likod nito. Stupid, ha? Sadyang diniin ko ang daliri nito sa likod. Ouch! Easy! Anong sabi mo? Stupid ako, senyorito? Sadyang diniin ko ang daliri. You are! Di pa rin ako nito tinigilan sa pangaasar. Talaga lang, ha? Di ko na nagawa ang planong pagdiin pa ng daliri ko sa likod nito. Naging mabilis ang kilos ito, tinagip ang bewang ko. Marahas na giniya pahiga sa ibabaw ng kama. Natagpuan ko na lang sariling nasa ilalim ito. Nakadagdan to sa akin. Kung paano nangyari wala akong ideya. Biglang sumikto ang kaba sa dibdib ko na hindi ko mawari. Parang gusto ko nilang mangisay. Nakatitig to sa akin. Sobrang lapit na amoy ko mamahaling perfume ng amo. Tila ba napapagong ang takbo ng oras sa tagpong yaon.